Narito po ang News TV Quick Response Team sa Pretil Market dito po sa Tondo, Maynila para alamin po natin ang sitwasyon pa rin ng bilihan ng bigas dito. At katunayan, kanina nga po nakausap natin yung isa o ilan sa mga nagtitinda rito at nabanggit po nila ang pagtaas ng presyo ng commercial rice, particular dito. At nakwento din po nila na meron nga pong pumila din na kahapon na may 500 katao dito matapos na mabigyan daw ng pera at para ipambili ng bigas. Pero yung mga pumila dito ay hindi naman po talaga taga rito sa area, kundi taga Caloocan pa. Mamaya po malalaman po natin yan mismo mula sa isa sa mga namumuna dito sa Pretil Tondo Market Association dito po sa Pretil. Yung po nangyari na pagkakaroon ng pera ng ilang mga residente. May 500 katao daw po ito at dito po dinala para bumili ng bigas. At katunayan, ito nga po bigas na sa likuran natin, yung kinukwento po ng mga nagtitinda rito, nasa 3 hanggang 5 hanggang 6 na piso na ang itinaas. At yung pagtaas daw nito, hindi naman po bigla at pa konti-konti hanggang naabot nga po nito ang presyuhan sa merkado ngayon. Ngayon po, lapitan natin si Ginong Ricardo Cruz na isa po sa may mga stall dito at nagbebenta ng bigas. Tanungin natin, Mang Rick, yung po bang pagtaas dito, halimbawa itong Golden Buddha, dati po nung hindi pa tumataas talaga, hindi pa pumuputok to isyong to, magkano per kilo ito? Yung halaga po nito, 36 lang, isang kilo. Dumagdag na siya ng 3 piso dahil sa tumataas nga yung presyo ng bigas sa ngayon. Opo. Pero pagdating din ng anihan yan, bababa rin yan. Hindi rin laging mataas yan. Opo. Paano ho yun? Bumabalik din sa original price na halimbawa 36. Babalik din kung ganun o din hindi na ho nakukuha yun? Hindi bumabalik din siya sa dating presyo. Pero matagal din. Pag napuno na ng maraming bigas talaga ang ani. Kung marami ng ani, siyempre bababa na yan dahil marami nang magagawa ng ng benta nila sa bigas. Opo. Yung mga supplier, kukuha rin sila ng mga buyer na kamukha namin, ibinababa nila yung presyo. Opo. Kayo ho, commercial rice lang binibenta nyo? Commercial lang. Kumusta ho yung dating ng paninda? Malakas naman, maraming bumibili sa amin. Maraming dumarating na paninda? Marami kaming bigas. Opo. Na hindi naman kayang ubusin ng tao sa dami. Marami kaming bigas, hindi nila rin kayang ubusin. Opo. Dating at dating din ng bigas namin. Maraming bigas, hindi naman shortage. Oho. At kahapon nakita nyo rin ho yung pila na dito na maraming tao. Pila, maraming. Nakita ko maraming tao. At kanina habang nagkukwentuhan tayo, sinabi nyo, kinailangan nyo magsara. Bakit to? Hindi kayo nagbenta, nagsara na lang kayo. Natabunan kami ng maraming tao. Marami talaga? Marami talaga. More than 500 na katao yung nandito hanggang sa labas nga. Hanggang dito nga natakpan na kami. Siyempre, medyo kinaba kami. Ang dami nga ng tao. Hindi naman namin alam kung saan ang galing yun. Kaya ginawa namin, nagsarado na lang kami. Pero nawala rin sila nung pagdating ng tanghali. Sandali lang, wala na sila. Kasapin naman po natin, maraming salamat po, Mang Rick. Kasapin po natin si Ma'am Ruby Santillan, board member po ng Pretil Tondo Market Association. Ma'am, kayo po yung isa sa mga nakakita doon po sa pilahan. Ano po, pakikwento nyo po, anong itsura po? Mga 5:30, nagkakagulo tao rito. Pero sarado lahat pa to. Nagtataka ako bakit nagkakagulo yung tao. Samantalang siguro mga nakalipas na, umalis na ako. Binalikan ko ng 6:30, lalong dumami tao. Umaga po yun? Oo. Si Aling Yuning De Jesus, siya yung presidente ng NFA dito, bukas na siya. Meron siyang 27, pero ituro mo tao ayaw. Ang gusto dito sa sarado. Ngayon, meron mga ilang tao na nagmamadali. Ang tinanong ako, saan ba dito pila ng barangay? Bakit? Tinanong ko, kasi bibigyan mo kami ng 10 kilo. Ako nagpapamigay barangay. Ngayon, naging curious ako, pinanood ko, nakita ko, siyempre, kaya ako nanood dahil bakit magpapamigay? Kung halimbawa ikaw chairman, bakit dito mo kailangan daanin? Pero sila may dala ng pera, kumbaga talagang bibili sila. Hindi. Ano? May pumipirma, may nagbabayad. Tinignan namin Kapod, pagka nagbigay ng bigas, meron pumipirma, tinatatakan, at meron naman talagang nakapila, nagbabayad. Tapos kanyo, may naglilitrato doon sa pila, parang ganun ho ba? Oo, meron ng reporter, parang handa talaga, para bang, yung
ano ba tawag dito? Parang bogus, Parang parang nakaset up. moro-moro, nakaset up. Oo. Kasi may reporter kagad eh. Merong ano, kaya sabi ko, ano to? Sinong may palabas dito? Dahil magpapamigay tapos dito ang dami-daming tao, ang iniano namin, baka mamaya magkagulo. Siyempre, palengke to eh. Okay. Maraming namimili. Aling Ruby, maraming salamat to. Sa puntong yan, tanungin po natin itong NFA dahil po ang sinasabi nila meron daw sindikato nga na nagpapatakbo nito. Meron talaga. Tanungin po natin. Sa puntong ito, makausap po natin si Ginong Piolito Santos, Director po ng NFA NCR. Magandang hapon po, Director Santos. Magandang hapon, Gigi. Opo, at ito pong insidente dito sa Pretil Market na parang sinasabi po ng mga nagtitinda rito at mismo pong taga Market Association na parang may nagpapila dito sa may 500 katao para pumila po, bumili ng commercial rice at may nagpipicture, may nagtatatak para sa tingin nila magmuka na may shortage. Ano po masasabi nyo rito? Totoo yan na nung kahapon pa ay talagang merong orchestrated na ginawa lang mga unscrupulous traders na yan na nagbabayad sila ng mga tao at naghahakot sila ng iba't ibang barangay upang bumili lamang sa NFA rice. Doon po sa Commonwealth, sa Pretil at sa Susano Market, including doon sa Tumana, sa Marikina, ay may mga nagbabayad na mga individuals upang bumili sa NFA rice upang mag-create ng sinasabing panic buying sa ating mamamayan. Pero sa katotohanan po ay wala naman pong dapat ipangambang ating mamamayan dahil napakarami pong bigas ang National Food Authority. At tapat po ang bigas upang matugunan ang ating pangangailangan hanggang sa last quarter of this year. Opo, pero Director, yung nabanggit po ni Mrs. Santillan, no, yung sa taga Pretil Market, ayaw po nila ng NFA rice eh. Ang hinahanap po nila yung mga commercial rice na sarado pa nga daw po yung mga stall. So, anong pananaw niyo dito? Baka po nagkakamali po sila na hindi po NFA rice dahil lahat po ng napagtanungan namin kahapon ay ang pinipili NFA rice. Sabi nga ng mga retailers, bakit NFA rice lang ang pipilian nyo? Marami namang commercial. Yun daw po ang utos ng kanilang barangay chairman o kaya ang kanilang mga kagawad. Opo, inimbestigahan niyo ho ba kung itong mga barangay chairman ay tinuturo at paano kaya, saan kaya nagagaling yung pera nila pambili at bakit ito nila ginagawa? Meron na ho ba kayong impormasyon? At ang impormasyon po namin ay meron talagang disinformation campaign ng mga malalaking grupo na ito upang may pakita sa publiko na may kapuluhan ng bigas upang pwede nilang itaas ang kanilang mga nakaimbak pang mga bigas na ngayon. At isa pa ay alam din naman natin na may disinformation campaign tungkol sa ating administrador si Orlan Calayal at si Secretary Proceso Alcala tungkol sa rice self-sufficiency program nila. Dahil nga po, kung meron pong rice self-sufficiency program, ay ibig kong sabihin ay medyo may stabilize po ang presyo ng bigas. Gusto po itong mga nasa likod nito na palabasin na merong kakulungan ng bigas upang mas lalo nilang patasin ang presyo ng bigas upang lalo silang kikita. Opo, Director, kung meron pong investigasyon yung NFA, ilang araw na ho naming naririnig na may investigasyon, meron pong tao nasa likod, may kartel, sindikato nasa likod, may gumagamit po ng mga telepono ng mga taga-NFA para magpakalat ng disinformation. Ano na po ba talagang ginagawa ng NFA para maimbestiga ito? Lumapit na ba kayo sa NTC, NBI, PNP? Ano na pong ginagawa ninyo? Meron na kahapon lamang po nangyari po yung hacking at saka yung pag-queuing ng mga tao. Kaya meron na kaming report kanina pa at kahapon sa central office namin at ang aming administrador ay nakikipag-ugnayan na po sa NBI upang matunton kung sino po yung mga nasa behind po ng mga ganitong disinformation campaign. Opo, at least meron na hubang mga grupo talaga kung ma-identify kung nasa Metro Manila, Cebu o saan lugar po, ano po ang initial na report na hawak po ninyo? Ang initial na report namin ay dito lang po sa Metro Manila, nag-ooperate itong mga behind ng disinformation campaign at
Sa susunod na mga araw po ay pwedeng i-default po ng ating mahal na administrator kung ano po yung naging result ng kanilang investigation together with the proper agencies. Maraming salamat po si Director Piolito Santos ng NFA-NCR. Maraming salamat po, sir. Samantala, sa impormasyon ako ng GMA News, ang barangay chairman nga po, gaya po ng binabanggit ni Aling Ruby kanina, ang nagpamudmud umano ng pera dito sa Pretil Market kahapon para ipambili ng bigas. May live report si Trisha Zafra. Trisha. Gigi, hindi nga lang sa Commonwealth Market sa Quezon City nagkagulo yung mga tao dahil sa bigas kahapon. Sa Pretil Market dito sa Maynila, kwento ng isang retailer, umabot daw sa labas ng palengke ang pila para sa NFA rice. Pero kung yung chismis na nagdulot ng kaguluhan sa Commonwealth Market ay ang pamimigay umano ng libreng bigas doon, iba naman yung kwento sa Pretil Market. Ayon sa retailer na si Tony Pornea, sabi raw sa kanya ng mga pumila kahapon, isang barangay chairman daw ang namigay sa kanila ng pera para bumili ng NFA rice. Nakuha raw ni Pornea ang pangalan ng barangay chairman pero tumanggi siyang isiwalat ito. Taga-Caloocan daw ang sinasabing chairman. Isusumbong daw niya ito sa NFA para maimbestigahan. Sa tingin daw niya, baka raw may nagtatangkang sirain lang ang programa ng NFA kaya may gumawa ng ganito kahapon. Tigli 5 kilo raw ng NFA rice ang binili ng mga tao. Samantala, Gigi, 2 hanggang 5 piso kada kilo ang itinaas ng presyo ng commercial rice sa mga palengke ng Pretil, Trabaho at Commonwealth. Nananatili naman sa 32 pesos per kilo ang NFA well-milled rice at 27 pesos per kilo naman yung NFA iron fortified rice. Kumonti raw yung namimili ng commercial rice samantalang dumami naman daw ang namimili ng bigas ng NFA. Sa Trabaho Market sa Maynila, nagdulot daw ng pagtaas ng presyo ang mas kaunting supply ngayon ng commercial rice. Naapektuhan daw marahil ng pananalasa ng habagat at bagyong maring ang mga pananim. Kwento ng isang retailer sa Trabaho Market, kahit pa mag-order daw siya ng 100 sako ng commercial rice, hanggang 70 na sako lang daw yung nadi-deliver sa kanya. Pero pagkakaalam daw rin ng mga retailer, panahon na raw ng anihan ngayon. Kaya ang tansya ng mga nagtitinda naman sa Commonwealth Market, hindi matatapos itong buwan ng Setyembre, mararamdaman na raw ang pagbaba ng presyo ng commercial rice. Kaya sa tansya ng mga retailer rin, sa pagtatapos ng buwan ng Setyembre o pagpasok ng Oktubre, balik normal na ang presyo ng bigas. Pero habang inaantay ang pagbaba ng presyo ng commercial rice, para-paraan muna, Gigi, yung mga mamimili para punan yung kanilang pangailangan sa bigas. Gigi? Maraming salamat, Trisha Zafra. Sa puntong to, balikan po natin si Aling Ruby, yung pong Vice President dito sa Market Association. Board member po ng Market Association. At pabasahin po niya sa atin yung pong natanggap nilang text, no? Tungkol dito sa parang promo ng bigas. Ano po ba nakasulat dyan sa text na natatanggap po ninyo? Ito, promong bigas ng NFA, 27 pesos bawat kilo, 10 kilo bawat mamimili. Nagtataka po ako, bakit ako tinext? Hindi naman ako nagtitinda ng NFA. Opo, tapos lang po galing yung text na nakalagay. Sa NFA administration. Opo, yun na nakalagay. Yun po nakalagay. Ito po yung binabanggit ng NFA na di umano ay nagagamit po yung kanilang mga numero o kaya may mga gumagamit ng pangalan ng NFA para po ipakalat yung mga pagbebenta ng mga murang bigas at ito pong isa po sa naka-receive ay mismong opisyal nitong Pretil Market at yun din po yung ibang natatanggap ng mga kababayan natin na nate-text ng ganito pong uri ng mga mensahe. Samantala, ilang tindahan ng bigas sa Lawag, Ilocos Norte nare-reklamo dahil sa paghahalo umano ng NFA sa commercial rice. Ayon sa mga nagre-reklamo, diskarte raw ito ng mga nagtitinda para maibenta ng mas mahal sa presyo. Itinanggan naman ito ng mga nare-reklamong tindero. Niimbestigahan na raw ito ng NFA. Samantala, umaangal na rin ang mga taga-Iloilo sa rice price hike. Kulang daw ang stock kaya hindi bumababa ang presyo. Ganito rin ang reklamo ng mga taga-Ormoc. Tiniyak naman ng lokal na sangay ng NFA na walang rice shortage. Tumataas naman ang demand para sa NFA rice sa Hingog City, Misamis Oriental dahil sa sobrang mahal ng commercial rice. Kaya pati ron ay limitadong bentahan ng NFA sa 5 kilo bawat mamimili. Sa Surigao City naman, abot sa 4 hanggang 5 pisong dagdag presyo kada kilo mula nitong Agosto. Naniniwala po National Food Authority na may ilang nananamantala sa mababang produksyon ngayon ng bigas kaya tumataas ang presyo nito sa mga pamilihan. Ayon po kay NFA Administrator Orlan Calayag,
ang biglang pagtaas ng presyo ng bigas ay bunsod ng spekulasyon at manipulasyon umano ng mga hindi pa kilalang tao. Tila isa ring grupo ang nagmamaniobra ngayon para magkaroon ng panic buying ng bigas. Kahapon, knockdown ang mga telepono ng ilang opisyal ng NFA dahilan para may magpakalat umano ng text message nagsasabing may libre o di kaya ay murang bigas sa ilang pamilihan. May text message din daw na nagikayat sa mga empleyado ng NFA na mag-mass leave. Nagpaabot na ng reklamo ang NFA sa National Telecommunications Commission tungkol dito. Economic sabotage sa maaaring kaso ng mga mapapatunayang nasa likod umano ng manipulasyon kaugnay sa isyu ng bigas.